taga-subaybay, mga kapwa ho Kristiyano, at sa lahat po ng mga nandyan, ano ho, ayan, may bago tayong hideout dito sa ating isinasagawang programa ho ng live, mga tinig sa ilang. Yan, sumaatin ho ang kapayapaan ng Panginoon Diyos, mga kapatid at mga kapwa ko po Kristiyano. Ngayon po ay araw po ng Lunes, February 26 na po. Ito po yung ito po yung kabayaran doon sa hindi po natin pag-broadcast noong Biyernes dahil tayo ho ay walang mapwestuhan at tayo ho ay naghahanap ng maayos na pwesto, ano ho. Ayan. Siguro sana hindi mawala yung ating internet dahil sinasabi ho na slow connection. Ayan. Ang programa hong mga tinig sa ilang tuwing Biyernes po ito ng alas 8 ho ng gabi. Ayan. Ang programa pong mga tinig sa ilang biblical na, historical pa, scientific na, may kasama pang timeline or good arrangement. Ayan, sabi nga po dati ni Brother Bert, ano? Ayan. At siyempre, tayo ho ay hindi ho tayo hindi ho tayo nagtatayo ng relihiyon. At lalong-lalo na hindi ho tayo nagpapatawag na pastor. Yan, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano. Okay, ayusin ko lang po kung tayo ho ay okay. Ayan. Sana maayos po ang ating signal, hindi sana tayo mawala habang tayo po ay nagla-live broadcast. Ayan. Hindi ho tayo nagtatayo ng relihiyon at hindi ho tayo nagpapatawag na pastor dahil meron na pong pastor na nakasulat ho sa Biblia, walang iba kundi ang ating mahal na Panginoong Jesucristo. Ayan. Okay. May pag-aaralan ho tayo mamaya. Okay. Tayo ho ay magbabalik tanaw doon po sa ating nakaraang programa, ano ho, na yung tungkol po sa pamahiin. Okay. Na ang pamahiin po ay ang pamahiin na dapat na hindi dapat tangkilikin ng mga kapwa Kristiyano tulad ng Ash Wednesday at Valentine's Day. Ayan, nung nakaraan po yan. Nandiyan po si Brother Chandre Rodriguez. Diyan po yan sa Hong Kong. Ayan. Ipon-ipon lamang ho tayo kasi ang ating hong paksa na yung ating pong ibabalita maya-maya ng konti ay tungkol po sa tinik sa laman. Tinik sa laman ni Apostol Pablo. Aalamin ho natin kung ano po yung tinik sa laman ni Apostol Pablo. At kung yung tinik sa laman ba ay naalis ba yon o hindi naalis. Ayan, maya-maya ho ng konti at tayo ho ay sisimula. Ayan, sana wag tayong mawala. Pag nawala tayo sa connection, sana wag naman. Okay. Nagpapahiwatig na kasi yung ating cellphone na slow connection. Sana wag naman. Kung hindi ho tayo makapagpatuloy mamaya, siguro i-improve ko na lang sa susunod. Ayan. Okay. Yung pong ating paksa na nakaraan, tungkol po yun sa pamahiin. Ayan, ang pamahiin na yan ay hindi ho dapat yan na tinatangkilik. Pwede naman tayong makisama, pwede tayong sumabay sa kanila, pero hindi naman natin dapat yan na paniwalaan kung ano yung mga, hindi natin dapat yan na, kasi ano yan hindi ho yan gusto ng ating mahal na Panginoong Hesus, yung pamahiin na yan. Yan, mga tradisyon, ayan, mga kung ano-ano pang mga
tinatangkilik, lalo na sa panahon natin, na yung mga ginagawa ng ating mga kababayan tungkol po dyan sa Ash Wednesday. Tapos malapit na nga po yung yung isinasagawa po na mahal na araw. Ayan, ayaw na ayaw po ng Panginoon ng pamahiin, tulad po ng nakasulat dito po sa Kolosas. Ayan, basahin lamang po natin sa Kolosas 2, sa Kapitulo 2 at ang talata po ay 8. Ito po yung binanggit, mag-ingat kayo upang hindi kayo mabihag ni numan sa pamamagitan ng walang kabuluhang karunungan at pandaraya na ayon sa mga tradisyon ng mga tao at mga alituntunin ng mundong ito, at ang mga ito ay hindi ayon kay Kristo. Ayan, doon po pinag-iingat ng Apostol Pablo ang mga unang Kristiyano tungkol po sa mga tradisyon. Yan po ay nakakonekta po yan sa ating panahon, yung mga tradisyon na yan, na dapat hindi tayo dapat yan kumapit o yumakap sa mga tradisyon. Halimbawa, sinasabi na meron na matalino ang matalino kapag may nunal. Naloko na. Wag ho tayong ganoon. Yung pastor nagsasabing tatay niya ay matalino kasi maraming nunal, mga tradisyon ho yun Ayan. Nangyari din po kasi yan sa panahon ni Jesus Christ. Alam nyo ba na nangyari din ho yan? Ito, basahin natin sa aklat po ni San Marcos. Sa 7 po at ang talata ay 7 hanggang 13. Ito po ang nakasulat, mga kapatid. Walang kabuluhan ang kanilang pagsamba, sapagkat itinuturo nilang galing sa Diyos ang kanilang mga utos. Binabaliwala ninyo ang utos ng Diyos at ang sinusunod ninyo'y mga tradisyon ng tao. Ayan. Sinabi pa ni Jesus, ang gagaling ninyo para lamang masunod ang inyong mga tradisyon. Pinapawalang bisa ninyo ang utos ng Diyos. Halimbawa, iniutos ni Moises na igalang mo ang iyong ama at ina, at sinumang lumait sa kanyang ama o ina ay dapat patayin. Ngunit, ituturo naman ninyo na kapag sinabi ng isang tao sa kanyang ama o ina na ihandog ko na sa Diyos ang mga natulong ko sa inyo, ang taong iyon ay hindi na ninyo pinapatulong sa kanilang mga magulang, sa gayong paraan pinapawalang bisa ninyo ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng mga itinuturo ninyo at ituturo ninyo at marami pa kayong ginagawang katulad nito. So marami pa yan, Ayan, nandyan po andyan na po si Brother Michael Bambitoy Gabriel. Ayan, si Brother Philip Palipada. Ayan, good evening po sa lahat ng mga kapatid. Brother Chandler, andyan na rin nabanggit na rin kanina. Diyan naman yan sa Hong Kong. Yan, mga kapwa ho natin yung Kristiyano at sa lahat po ng kanilang mga mahal sa buhay, kapwa natin Kristiyano at Kristiyana. Alam niyo, medyo bago po yung view ko ngayon Medyo mas maganda ito, medyo malamig-lamig. Hindi na ako gumagamit ng electric fan at hindi na rin ho gaano itong maingay. Inaayos natin at ko na lang po i-improve ko na lang yung signal ko ng internet. Total, kayang-kaya naman natin yon. Yung ating pong paksa ang ating ibabalita mamaya-maya, kung sino po yung kung ano po yung tinik sa laman ni Apostol Pablo. Yun ba'y naalis? Ayan. Nako, napakaraming hindi alam ang tungkol dito. Maging si Pastor Jacob Santos, hindi niya alam ang kanyang pinagsasabi. Tinututulan niya si Soriano na yun daw po ay kasalanan, ang sa kanya naman tukso. Tukso, tapos nagkaroon na ng tukso sa laman. Ang bandang huli, kawawa naman sa Apostol Pablo, may kapansanan na pala. Daw po may mahina daw po pala ang mata ni Apostol Pablo. Itapon niyo sa basurahan yung ganyang aral. Dahil kayang-kaya natin patunayan na si Apostol Pablo po ay physically fit. Wala ho siyang kapansanan. Hindi ho malabo ang kanyang mata. Nandyan din po si Brother John Calixto. Ayan, kasamaan ko po yan sa Sky Cable dati. Kinakamusta ka ni Waltz, ang iyong partner dati. I-message mo raw siya sa Messenger. Brother John Calixto, i-message mo raw si Waltz, ang tinatawag mong Itay, yung aking kapatid yon. Ang kanyang pangalan ay Nana Balyehera. Ayan, i-message mo raw siya.
Okay. Yan po yung ano yun po yung ating ibabalita mamaya. Napakaganda po nito dahil ito po ay ating ito po ay napasadahan ko lang ng kaunti. Sabi ko nga po, nagpapasalamat tayo sa Panginoon Diyos. Kahit ganito tayo, hindi naman ho tayo napapabayaan. Ayan. Tayo ho ay patuloy ho niyang tinutulungan, ginagabayan ng ating mahal na Panginoong Hesus. Nabibigyan naman tayo ng mga bagay na dapat ibalita natin. Tulad po nitong tinik sa laman. Hindi ko naman alam dati to. Pero nung binasa ko po, ito pala yun, ang tinik sa laman ni Apostol Pablo. Ayan, maya-maya po masasaksihan ninyo kung ano yung tinik sa laman. Na tila bagang sabi ni Apostol Pablo doon, parang sugo ni Satanas. Ayan, harang sa kanya yun Kumbaga, challenge sa kanya kay Apostol Pablo. Harang o parang stopper, sabi ni Pastor Jacob Santos, stopper. Tama yun, parang nag-i-stopper sa kanya yung tinik sa laman. Ayan, kaya lang hindi niya naunawaan kung ano yung tinik sa laman. Na pa si Apostol Pablo, na nabigyan pa siya ng kapansanan. Nagbasa ng salin ng Biblia sa magandang balita na kapansanan, binigyan na ng kapansanan kaagad si Apostol Pablo. At ang kapansanan na naibigay doon, yung pala'y malabo ang paningin, malabo ang mata. Ay, nako, Pastor Jacob Santos maya-maya ang konti. Ayan, dito muna tayo. Dito sa ating pong ginagawang baliktanaw tungkol po doon sa sa tradisyon. Yan, mga tradisyon na yan. Yung mga tradisyon na yan, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano, yan ganyan, Brother John Calixto, ganyan. Nana Balyehera. Tignan mo na lang yung profile ko, yung Balyehera doon. Yan, dugtungan mo na lang yan, makikita mo siya ron. Okay. Na yung mga tradisyon na yan, galit po ang ating mahal na Panginoong Hesus. Yan po ay gawain ng mga Nikolaita. Ayan. Okay, ano ba yung mga Nikolaita? Iyan po ay isa po yung alam nyo ba na Nikolaita, isa po yan sa mga lingkod ng Panginoon Diyos na lumihis na. Mamaya-maya tatalakayin din po natin yan kasi hindi natin na buntot ng bangus na kain ni Pastor. Maraming tinik yun, Brother Chandler, kaya ganun siguro. Buntot ng bangus na kain. Ang daming tinik nun. Ayan. Nagpapauna na po ako, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano. Pag nawala po tayo ng signal, stop na muna tayo. Ayusin ko lang muna yung maayos na signal. Resume na lang siguro tayo bukas kung halimbawa. Kasi bagong pwesto ko lang to medyo mas maganda para sa akin to kasi maaliwalas to. Yan, medyo mahangin pa yung pwesto ko, kaya i-improve pa natin to. Yung pong mga Nikolaita, yan po ay isa po yung mga isa yan sa mga naging lingkod ng Panginoon Diyos na lumihis na yung tuloy-tuloy na yung ginawa na nilang ginawa na nilang kumbaga yung nagpasimuno niyan naging lahi na rin, Nikolaita. Yan. Sinabi ng Panginoon yan dito po sa isang talata po ng Apokalipsis. Ayan, basahin ho natin. Sa 2 po, sa ng aklat po ng Apokalipsis, ito po yung ayan, si Sis Emmy Alfonso. Ayan, kapwa rin ho natin yung Kristiyana. At syempre, sa lahat po ng kanyang mga mahal sa buhay, kapwa nating Kristiyano at Kristiyana. Ayan. Ito po ang mga pamahiin, galit po ang Panginoon Diyos dyan. Sabi dito sa 6, ngunit ito naman ang napupuri ko sa iyo. Itong mga iglesia sa Epeso po ito na binabanggit po ni Jesus Christ. Ito daw napupuri niya dun sa mga kapatid, mga kapwa nating Kristiyano sa Epeso. Kinapupuotan mo rin tulad ko ang mga ginagawa ng mga Nikolaita. Ayan, yung mga Nikolaita, ano po yun, mga
ano po sila mga mahilig po gumawa ng mga pamahiin. Ayan. Mga pamahiin po ang ginagawa niyan. Sa 15 po, mayroon pa yung isa sinasabi. Sa iglesia naman po yan sa Pergamo, sabi dito, mailan din sa inyong sumusunod sa katuruan ng mga Nikolaita. Yan, mahilig pong ano yan, gumawa ng mga tradisyon, mga kung ano-ano mga pamahiin. Ayaw na ayaw po ni Jesus Christ niyan, ng mga pamahiin. Si Pastor Jacob Santos, sinasabi niya, pag may nunal daw sa ulo, matalino, kasi matalino daw siya, kasi ang tatay niya matalino. May nunal din daw sa ulo. Naloko na, ano ho. Yan, ayaw na ayaw ng Panginoon ng mga pamahiin na yan, Nagbabalik tanaw lamang tayo, mga kapatid. Ayan. Nagbabalik tanaw lamang tayo. Kasi kaya ganun po yon. Alam nyo ba, na itong Nikolaita na ito, ano ho, tapos na pong December, ano po, si Saint Nicholas. Ayan, okay. Ang Nikolaita na yan, alam nyo ho ba na isa yan sa 7 po na mga nahirang ng mga apostol para tumulong po sa gawain. Ano ho? Yan. Tapos lumihis na po ito ng lumihis na po ito ng landas, ano ho? Ayan. Kaya sila po ay kumuha po ng 7. Ito, basahin natin sa Gawa. Sa po, at ang talata po ang talata po niya 5. Nandito siya Nalugod ang buong kapulungan sa 6 po 5. Nalugod ang buong kapulungan sa panukalang ito. Kaya't pinili nila si Esteban. Ayan. Kasama po siya ni Esteban. Isang lalaking lubos ang pananampalataya sa Diyos at puspos ng Espiritu Santo. So binigyan po si Esteban dito ng parang detalye. Ayan. Siya daw po ay isang puspos ng Espiritu Santo. Ayan, lubos ang kanyang pananampalataya. O pangalawa, si Felipe. Ayan. Si Felipe, tapos si Procoro, si Nicanor, si Timon, Parmenas, at si Nicolas na taga Antioquia, isang hentil na nahikayat sa pananampalatayang Hudyo. Ayan, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano, isa po siya dyan sa mga lumiis na po ang pananampalataya, ang mga mahilig na po, kasi mga nangangaral na sila Ayan, nangangaral na sila. Kaya ito po si Nicolas, siya po yung binabanggit po ni Jesus Christ, hindi po ako. Siya po yung binabanggit ni Jesus Christ na Nikolaita. Ayan. Ayan, nasa hideout yata sila. Opo, ano po tayo nagpalit tayo ng pwesto kasi mas maganda rito, hindi gaanong maingay. Mas maganda rito. Ayan, okay. Naman tayong tubig. Yung pasabog po na yan, pinagbawalan ho tayo Marami po ang nagbigay sa atin ng advice na mag-focus tayo doon sa aral niya na maaring tutulan, wag na lang doon sa mga bagay na personalan. Magbabanggit din tayo ng konti. Kasi mali-mali po ang aral talaga nito Maya-maya po pag-aralan natin yon. Yan po mga kapatid at mga kapwa Kristiyano na ang nagbanggit po ng Nikolaita na yan, walang iba kundi si Jesus Christ. Yan. Mahilig po sa pamahiin ang mga Nikolaita. Yan, si Nana Balihar, yung aking mahal na kapatid. Yan, si John Calixto. Magme-message daw sa iyo. Nana Balihar, yung kapatid ko po. God bless sa lahat ng mga tigsa ilan. God bless po. Magandang topic. Liblib na lugar sa sala. Sa Asya. Ayan, slow connection tayo pag nawala po
Nag-ano pa lang tayo eh, ano pa lang tayo ng ating bagong hideout, kaya i-improve ko lang po yung connection natin ng internet. Ako bahala dyan, kayang-kaya ko yan. Yan po yung ating trabaho eh. Medyo ano lang muna tayo, tiis-tiis lang muna. Ayan. So yan po ang baliktanaw noong nakaraang pinag-usapan natin at ibinalita tungkol po sa tradisyon. Ayan. Na dapat wag nating kapitan. Pwede tayong sumabay, pero wag nating yakapin o kapitan talaga, paniwalaan yung mga tradisyon na hindi alam ni Jesus Christ ng mga tradisyon. Ayan. Okay. O ngayon, pasada muna tayo dun sa mga pasabog ni Pastor Jacob Santos na walang kwenta. Walang kalatoy-latoy. Ayan. Walang kalatoy-latoy na paksa tungkol po sa tinik sa laman ni Apostol Pablo. Ayan, bago yan, meron kasi siyang marami siyang sinabi, na meron daw si Jesus Christ na hindi alam. Ayan, hindi alam. Okay. Wag ho tayo maniniwala doon, kaya alam na alam ho ni Jesus Christ yun. Yung mga bagay na yon sa Mateo 24:36, basahin ho natin Isa pa ito eh. Okay, basahin natin ang Mateo 24:36. Ito po ang nakasulat. Ngunit tungkol sa araw at oras na iyon ay walang nakakaalam, kahit ang mga anghel sa langit o maging ang anak man. Ang Ama lamang ang nakakaalam nito. Ayan, ang Ama lang ang nakakaalam. Yung tungkol po yan sa pagbabalik ni Jesus Christ. Ang binibigyan din po ng ating mahal na Panginoon, yung tungkol po sa kanyang pagbabalik. Hindi daw po alam ng mga anghel, tama, ni ang anak man, kundi ang Ama lamang. Ayan, napag-aralan ho natin na sa original na salin po, wala po yun anak. Hindi po yan. Dito po sa binabasa nating aklat po ng New Wycliffe Bible, na pinanggalingan po ng King James Version, na kinuha naman ito sa Latin Vulgate, na ang Latin Vulgate ay kinuha naman sa Greek, sa mga Grego, sa Greek, at sa kinuha naman sa Hebreo at Aramaico, Aramic. Ito pong pinaka panglimang salin ng Biblia tungkol po sa sinasabi na yan sa Mateo 24:36. Hindi naman po binabanggit ang anak, bagamat binanggit na the Father alone. Ayan, gusto lang po ipakita ng Panginoon na ini-introduce na po niya na mayroon pong Ama na dapat nating sampalatayanan, at may nag-utos sa kanya ang Ama. Ayan, kasi dati-dati ang pakilala lang po, Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, ayan, at Diyos ni Jacob. Nung dumating na po ang panahon na nandiyan na si Jesus Christ, ini-introduce naman po niya yung Ama. Ayan, ganun po yun mga kapatid. Sabi dito sa Wycliffe Bible, but of that day and hour no man knoweth, neither the angels of heaven, neither the angels of heavens, but the Father alone. Ayan, wala pong binabanggit tungkol sa anak. Ibig sabihin, ini-emphasize doon, binibigyan din ni Jesus Christ, Father alone ang nakakaalam. Ayan, kasi pinapakilala niya yung Ama, yung nagsugo sa kanya. Alam na ho niya yun ni Jesus Christ. Kaya lang, siyempre, ang Ama ang ini-introduce niya para ang Ama na rin ang magdideklara. Kasi nga po, hindi pa timeline pa rin po ang pinag-uusapan doon. Kinakailangan muna na magawa ni Jesus Christ ang pinapagawa sa kanya ng Ama, na siya po maipako sa krus at mamatay. 3 araw po siya ay po mabuhay muli. Nung magawa na po ang lahat ng mga bagay, deklarado na po na talagang natapos na, at talagang alam na ni Jesus Christ yun. Yung kahit hindi pa po siya napako, alam na ho niya yun. Bakit? Kasi nga po sa Gawa Gawa 10:38. Ito po, basahin natin kung ano po ang ibig sabihin nun. Sa Tagalog po, sa King James Version na po Ito, Gawa 10:38. Sabi dito, sa makatuwid bagay si Jesus, si Jesus Christ, na taga Nazaret,
kung paanong siya'y pinahira ng Diyos ng Espiritu Santo at ng kapangyarihan na naglilibot, na gumagawa ng mabuti at nagpapagaling ng lahat ng mga pinapahira ng diablo sapagkat sumasa kanya ang Diyos. Biruin mo, kumpleto na po yung sinasabi ni Apostol Pedro na si Jesus Christ pinahiran ng Diyos ng Espiritu Santo at ng kapangyarihan, tapos hindi niya alam. Marami pong nagsasabi na hindi alam kasi nakalagay nga naman, pero sa original po wala nakalagay na anak. Kaya lang siyempre ang ama ang ini-introduce niya, kaya yun ang pagkakaano ng marami na hindi alam ni Jesus Christ. Pero sumampalataya tayo na sa pamamagitan po ng timeline, yan, na hindi pa po natatapos yung mga pinapagawa sa kanya, hindi na po niya maaring ideklara pa. Katulad din po yan ng dalawang magkapatid, si Santiago at Juan. Humihingi sila ng ng pwesto pag naka na rin si Jesus Christ. Ayan, ganun din po ang nangyari. Ipinapaubaya po niya sa ama. Kasi hindi pa naman tapos wala pa Timeline nga po ang mahalaga dyan. Dapat binibigyan pansin yung timeline. Napakahalaga nun Ayan. Okay. So ayos na po yan O ngayon, dito naman po sa isa pa. Itong si Pastor Jacob Santos, itong kanyang itong kanyang healing ministry, yung kanyang healing ko, na nagagalit daw sa kanya ang marami. Alam naman natin na ang kanyang healing na yan wala pong bisa yon. Healing negosyo niya yan Ayan. Tapos naiinggit lang daw tayo. Hello, Pastor Jacob Santos, yung healing mo na yan, walang yan, walang bisa yan. Kayo namang nagbibigay ng video testimony, dinadaya nyo rin ang sarili nyo. Mga nandyan na nagbibigay ng video testimony, dinadaya nyo sarili nyo. Ang sinasabi natin dito, dapat manalangin kayo ng diretso sa Panginoon Diyos. Huwag yung idadaan nyo pa sa kontraktor ang panalangin nyo kay Pastor Jacob Santos. Matagal na natin sinasagot yan. Yung kanyang sinasabi na yan, ayaw naman niyang kibuin na hinahamon natin siya sa isang maginoong pag-uusap tungkol sa Biblia, tungkol sa healing. Yan, yung Marcos 8:22, ginamit niya yan na gradual healing daw. Wala, hindi totoo yun. Tinuturuan lang kayo ng mahinang pananampalataya na si Jesus Christ sa lahat, hindi daw po sa lahat ng pagkakataon puro instant ang ginagawa. Ayan, wala tayong mababasa. Ayan, wala tayong mababasa na si Jesus Christ ay mayroon pong pinagaling na gradual o progressive. Walang ganun. Imbento lang yan. Lumulusot lang ang pastor nyong tinamaan ng magaling. Para makalusot. Ayan ang business niya ito latest meron na namang namatay. Tapos ang mabigat, nagbigay sa kanya ng pera dahil pinag-pray niya namatay. Paano ngayon yan, Pastor Jacob Santos? Nandiyan po si Sis Opie. Diyan naman po yan sa Makati. Mga kapwa ho nating Kristiyano yan. At sa lahat po ng kanyang mga mahal sa buhay, kapwa nating Kristiyana at Kristiyano. Ayan. May panibago na naman siyang nabiktima. Nagbigay na sa kanya. Namatay. Naku, naloko na. May tax pag dumaan sa tax, pag dumaan agency ni Pastoy. Ganun nga po, Brother Chandler. Kaya binibigyan natin ng pansin ang lahat ng mga nagpapapray sa kanya na kayo, dinadaya nyo ang inyong sarili. Nagbibigay kayo ng video testimony, gagamitin yan laban sa inyo. Hindi totoo yan. Dapat manalangin kayo ng diretso sa Panginoon. Ayan. Hiningan pa ng pangbubong yung namatayan, bro. Ayan. Alam mo ba, maraming mga dyan, Pastor Jacob Santos. Kasi yung pambubong mo, wala pa nakapagbigay na pandagdag dun sa pambili ng bubong. Namatay yung kapatid. Naloko na. Pastor Jacob Santos? Tapos yun na, tama nga yan, Brother Reds. Ang sisisihin,
yung hindi gumaling kasi may hina daw pananampalataya. O ito challenge ko sa iyo, bakit hindi mo mapagaling ang diabetes mo? Kung sinasabi mo na ikaw ay nagpapagaling ng mga sakit at karamdaman at may mga nagbibigay ng testimony, bakit ikaw? Bakit ngumunguya ka pa ng ng insulin plant? Yan. O itong latest pa sinasabi mo na ikaw ay may Holy Spirit, bakit nasaan ang pamilya mo? Bakit wala na sila sa iyo? Yung ikalawa, paano ngayon yan? Paano ka pa paniniwalaan? B-Sports lang kasi, Pastor Jacob Santos. Ayan. Paano ngayon yan? Pangalawang pamilya mo na yan. O paano ngayon? Ayan, hindi ba? Kaya napapaghalata na tuloy na ang ginagawa mong bahay hindi ba isang bahan, kundi bahay mo talaga. Matagal ko na sinasabi yan kasi wala kang ang bahay. Ayan. Wala na rin daw yung mag-asawang hindi matapang. Ayan, malapit-lapit na rin yun. Hindi naman yung panatik sa kanya. Deserve niya po single. Ayan. Ay nako. Kung sasabihin ko lang lahat ang mga sinabi sa akin ng mga tao na yon, nako, ang dami-dami. Ayan, pero ayusin na natin yan. Hindi natin gawain ng mamersonal. Binabalita lang natin yung mga pangyayari. Kasi ang dami-daming mga pamilya na po ang umaalis sa kanya, mga nagagalit. Kasi may ginawa siya Ayan. Okay, ito yung kanyang healing na yan. Hindi ho kami naiinggit, Pastor Jacob Santos, sa healing mo. Ba't kami maiinggit? Hindi nga yan totoo Hindi mo nga mapagaling ang diabetes mo Hello? Yan. Tapos ginamit mo pa yung Mateo 12:22, yung kay Beelzebub na kinukontra. Talagang tahasan kong kinukontra yung healing mo na yan kasi hindi yan sa Diyos. Bakit? Kasi ang healing mo, yan ay gradual. Walang ganun sa Biblia, gradual. Tapos tinuturo mo yung mga nagbibideo testimony, tinuruan mo kasi na sila ay magkaroon ng mindset na pinagaling sila ni Jesus Christ, gamit-gamit ang pangalan ni Jesus Christ, tapos sasabihin gradual healing. Walang ganon. Matagal na nating sinasabi yan na walang ganon, walang gradual healing sa Biblia. Ayan, si Sis Opie may sinasabi po, nagpaparatang na nga siya na COVID ang cause of death ni Brad Burt. Samantalang siya nga ang nagka-COVID. Ayan, yung pala yung mga panahon na nawala siya, na-COVID talaga siya. Talagang dinali siya ng COVID. Bago po yung tinatawag na your next na yan, your next. Siya pala tinamaan nun. Hello! Yung sinabi niya sa akin, yung isa pa dyan, your next. Ayun, siya pala yung next. Na-COVID siya. Ayan. Na-COVID siya. Yan dyan po si Brother Oscar Vargas. Ayan, sabi po niya, magandang gabi po, Brad Vincent, at sa lahat ng tagapakinig. Yan, Brother Oscar, medyo may bago tayong hideout. Medyo mas maganda ito, mahangin-hangin dito. At hindi gaanong maingay. Ano lang natin, ini-improve ko lang yung signal ng wifi para naman makapagpapatuloy tayo. Ayan, pag-uusapan ho natin mamaya yung tinik sa laman ni Apostol Pablo. Ayan, siguro, maaari na siguro maya-maya simulan natin kung ano yung tinik sa laman ni Apostol Pablo. At yun ba'y nawala na, kasi nanalangin po siya dyan Ang karma ba tawag doon? Yeah. Yan pong mga salitang karma, yan yung natin, na-adapt na natin sa panahon na yan. Ang mas magandang, mas magandang term na tawag yan, galaw na ng Panginoon, palo ng Panginoon Diyos yan. Ayan, pinapalo ng Panginoon yung mga taong ganon. Ayan, sinabihan tayo your next, ayun, siya pala yung nagka-COVID.
ikaw pala yung next. Pasalamat ka, nakasurvive ka dyan. Okay. Samantalang tayo ho ay nung mga panahon na yan, gumagawa po ako ng internet doon po sa isang hotel na doon po nilalagay yung mga yung mga galing sa ibang bansa. Doon ho sila doon sila kina-quarantine. Ayun, andun din ako. May mga COVID sila doon, hindi naman ako nahawa. Ayan. Hindi naman ako umuwi pa ako sa bahay. Hindi naman ako nahawa. Pero ang ginawa ko pa rin, siyempre, hindi ho ako dahil ang bahay ho namin ay sa bundok po yun, may maraming mga puno, doon muna ako. Para lang makapag-continuous po ang buhay kasi hirap ng buhay nung panahon ng pandemic eh. Ayan mga kapatid at mga kapwa Kristiyano na dapat diyan po sa mga nagbibigay ng video testimony dapat kayo po ay diretsong manalangin. Yung isang kapatid na na-stroke, na mild stroke. Dapat hindi yan sa'yo hindi dapat yan dumating sa'yo yung mild stroke na yan kung ikaw ay ang pastor mo ay may Holy Spirit. Hindi nga totoo yan ang ginagawa niya na yan kasi ang kanyang aral gradual at progressive na wala naman sa Biblia. Kaya ang ginagawa niya, walang kabuluhan ang kanilang pagsamba. Yung pagtawag nila sa pangalan ni Jesus Christ, walang kabuluhan. Bakit? Kasi mali ang paraan. Mali po na sasabihin na maraming salamat po sa pangalan ng Panginoong Jesucristo kasi ako po ay gumaling sa aking sakit sa pamamagitan po ng gradual healing. Unti-unting paggaling. Ay nako, hindi dapat ganun. Dapat isipin, nagmagaling na kaagad para hindi na yung marami pang yan kasi ang itinuturo Yan, may babasahin lang po ako Ayan. Naayos ko lang po. Yan. Yan po yung sinasabi natin na dapat pag sumampalataya sa Panginoong Jesus, ating mahal na Panginoon, dapat full full of faith. Dapat isipin mo na magaling ka na agad. Katulad nitong babaeng na 12 taon nang dinudugo, Ayan. Ang kanyang faith, ang kanyang pananampalataya, talagang grabe, Ito po sa Mateo 9 at ang talata po 20. Ito pong nakasulat, basahin natin Habang sila naglalakad, lumapit sa likuran ni Jesus ang isang babaeng 12 taon nang dinudugo at hinawakan ang laylayan ng kanyang damit. Sinabi ng babae sa sarili pala niya kinakausap niya, mahawakan ko lamang ang kanyang damit, gagaling na ako. Lumingon si Jesus at pagkakita sa kanya'y sinabi, anak, lakasan mo ang iyong loob. Pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Noon day, gumaling ang babae. Yan. Pastor Jacob Santos. At sa lahat ng nagbibigay ng video testimony, mali ang paraan ninyo na gradual at progressive dahil walang ganun. Alam nyo ba kung saan galing ang gradual progressive na yan? Meron kasi nagtanong sa kanya. Sabi sa kanya, Pastor Jacob, bakit ang ginagawa mong pagpapagaling ipaulit-ulit? Nung next week, pinagaling, tapos next week, pinapray uli. Kay Jesus Christ, wala naman hong ganon. Sinagot niya. Kasi ganun nga ang tanong Ang sagot niya, Marcos 8:22, yung 2 beses pinatungan. Gradual daw yun. O, kita nyo? Kung kahit 2 beses, kahit 3 beses, 4 na beses pa yan patungan, on that day, mismong araw na yon, pinauwi na ni Jesus Christ ang bulag, wag na raw bumalik sa bayan. Kasi lubusan na siyang gumagaling Ibig sabihin, instant, gumaling ka agad siya dun mismo sa time na yon. Hindi yung paulit-ulit.
Ayan, kaya ang naniniwala sa gradual healing na wala sa Biblia, hindi ang Panginoon Jesus ang gumawa niyan. Ang pasalamatan nyo, hindi si Jesus Christ. Ang tanong siya sino daw ba ang pasalamatan? Aba, hindi kayo dininig ni Jesus Christ. As long as kayo ay idinadaan pa sa kontraktor yung inyong panalangin, dapat hindi nyo na dinadaan sa kontraktor pa. Ito si Pastor Jacob Santos, kontraktor po ito ng panalangin. Kailangan siya mananalangin. Bakit? Siya lang bang pinapakinggan ng Diyos? At kayo dyan hindi na? Hindi niya kinikibo yan. Ha? Nangyari ang pagpapagaling ginawa ni Jesus, mga makapangyarihang gawa upang ipakilala ang Ama. Tama! Tumpak! Walang labis, walang kulang. Kasi nga po, puspos nga siya ng Espiritu Santo at kapangyarihan ng Diyos. Nasa kanya ang Diyos. Tapos may gradual healing. Ano pa? Paano pa niya ipapakilala ang kapangyarihan ng Espiritu Santo kung ganun pala ang pagpapagaling niya? Kasi nga walang ganun. Kaya hindi yan kay Jesus Christ. Pastor Jacob Santos at sa mga nagbibigay ng video testimony. Ang payo ko sa inyo, manalangin kayo ng diretso sa Diyos. Ayan, at pagagalingin kayo ng ating mahal na Panginoong Hesus. Yan, ganun dapat. Manalangin kayo sa Panginoon. Isipin natin na tayo ay gagaling sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Walang tao dito sa daigdig na ito, sa ibabaw ng mundong ito. Walang tao dito na walang nararamdamang sakit. Lahat tayo mayroong nararamdamang sakit. Kaya dapat ikondisyon natin ang ating pananampalataya, ang ating isip, na tayo ay gagaling. At gagaling ka talaga. Bakit? Makapangyarihan ang Panginoon Huwag mo nang ibigay pa yung panalangin mo kay Pastor Jacob Santos. Tapos siya na ang last 10 minutes ng kanyang programa. Doon pa lang tatalakayin. Yung mga pray. Ay nako. Yung pilay doon nakakita. Yung bingi nakakita. Kita mo may nabiktima na naman. Patay. Ayan, ang mabigat na perahan pa. Naloko na. Mga kapatid at mga kapwa Kristiyano, hindi kami naiinggit. For your information, Pastor Jacob Santos, hindi kami naiinggit. Naiinggit daw Hanapan mo naman ng instant healing, wala naman daw na ipakita. Pinakita ko na. Binasa ko na. Yan, yung babaeng 12 taon dinudugo. Binasa ko na, yun ang instant healing. Si Jesus Christ ang gumawa nun. Hello. Ayan Pastor Jacob Santos, hanapan daw ng instant healing, walang maipakita. May naipakita na ako. Ayan, Mateo 9:20. Ayan, isa pa lang yan. Si Jesus Christ ang gumawa nun. Instant yun. Ayan. Inggit ka nga daw bro. Hindi tayo nainggit. Ako ba naman hindi inggiterong tao. Natutuwa ako sa mga tao na mga asenso, nagkakaroon ng ganito. Natutuwa pa nga ako Ako pa ikaw kainggitan ko? Diyan sa ginagawa mo? Hello! Mas may dating naman ang mukha ko kaysa sa mukha mo. Ay, Pastor Jacob Santos magbago-bago ka na. Dahil marami nang nakakahalata sa'yo. Marami nang nakakalata sa'yo, pamilya mo. Ayan. Ayan, pamilya mo mismo, nahalata ka na. Asan na sila? Wala. Ayan, magbago-bago ka na. Baguhin mo na attitude mo. Alam mo kung hindi lang ito magagalitin, marami-rami na rin miyembro to. Kung ito'y maayos lang, marami-rami miyembro yan. Hindi nga maayos Ayan. Tinamaan ng magaling Ayan, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano. O sige, tira na tayo dun sa sa tinik sa laman ni Apostol Pablo. Katulong ang hanap ni Pastor Bro. Tama, katulong. Ang kanyang ikalawang kinakasama, ginagawa niyang katulong. Taga-rimpla ng kape, taga-hain, taga-laba. Wow.
Kawawa naman yung babae. Oo, ngayon, alam ko po, nanalangin ako sa Panginoon, sana makahanap ng trabaho yung babae niyo kasi wala na dun eh. Ayun, nakahanap na po ng trabaho. At alam na alam ko kung anong trabaho ngayon. Sabi ko, sana magtagumpay ka dyan kasi hindi pa huli ang lahat. Ang mga panahon na nasayang sa buhay mo, pwede pang bawiin yan. Kasi bata pa naman, at hindi pa naman huli ang lahat talaga eh. Ayun, may trabaho na, ayos na. May nagbigay sa kanya ng trabaho. O, kita mo, pati ako, alam na alam ko ang trabaho. Hello. Ayan. Ngayon, pagka nakita mo ang dati mong yung ikalawa mo, Pastor Jacob Santos, pag nakita mo ito, nako, tulo na naman laway mo. Ang ganda ng trabaho eh. Nakahanap agad eh. Matangkad pa naman at maputi. Nako, pag nakita mo yon at maayos-ayos na ang itsura, hindi na ginawang alipin, ayan, tutulo laway mo. Samantalang ikaw naman, bagay, naghahanap ka rin naman eh. Ayan, not once, but twice. Alam na alam ko rin na dalawa yan. Yan, dalawa yan eh. Alam na alam ko rin kung ang trabaho ang dinidiskartehan mo dyan sa inyo. Alam na alam ko yan. Kaya baliwala sa kanya kasi meron na siya, may reserba na. Kawawa naman yung babae, ano ho. Ayan, meron na siyang nakaabang eh. Sana ipahintulot ng Panginoon Diyos na ikaw ay mabigo. Mabigo ka na dyan. Para hindi ka na makabiktima. Hello. Pastor Jacob Santos. Sige po mga kapatid, pwede na siguro to. Ayan. Yung tinik sa laman ni Apostol Pablo. Basa. Sa 2 Korinto po. Ayan. Ito po ang ating mababasa sa 2 Korinto. Ang kapitulo po ay 12. Ayan. At ang talata po ay 7. Ito po ang ating mababasa mga kapatid at mga kapwa Kristiyano. Sabi dito, ayan, hihimay-himayin nun natin mabuti ito Sabi po sa talata, at nang ako'y huwag magpalalo, ayan, at nang ako'y huwag magpalalo ng labis, dahil sa kadakilaan ng mga pahayag, ayan, ay binigyan ako ng isang tinik sa laman, ng isang sugo ni Satanas, upang ako'y tampalin, nang ako'y huwag magpalalo ng labis. Yan, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano, ito pong talatang ito na binabasa natin, marami din naman po ang hindi nakakaintindi dito, hindi na naunawaan to. Tayo po nagpapasalamat sa Panginoon dahil hindi tayo napapabayaan. Ako ho naniniwala na hindi tayo napapabayaan. Pero mo, isang basahan lang, naiintindihan ko kaagad kung ano ibig sabihin. Tinik sa laman. Ito po hindi po ano ito, hindi po ito literal na tinik sa laman. Hindi po ito literal. Ano po, na may tinik, may natumutusok sa laman niya? Hindi. Kundi ito po ay ito po ay bilang pagpapaalaala, may sinabi siya na tama doon ako agree. Nagmistulang stopper. Stop muna, stop. Parang ganoon, yung bang nag-aano sa kanya, nagbibigay sa kanya ng limit. Ayan. Yun, doon siya tumama. Sabi ng Apostol Pablo, at nang ako'y huwag magpalalo ng labis, dahil sa kakadakilaan ng mga pahayag, ay binigyan ako ng isang tinik sa laman, ng isang sugo ni Satanas, upang ako'y tampalin, nang ako'y huwag magpalalo ng labis. Ibig sabihin, ano po tampalin, ibig sabihin, tinatampal, ganon, sinasaway. Yan. Alam nyo ba na ang tinik sa laman, na binabanggit po ng Apostol Pablo, ito po ay bilang nagpapaalaala sa kanya pwede naman siya magpalalo, wag lang labis. Tandaan po natin, pwede naman magpalalo si Apostol Pablo, wag lang sumobra. Ayan, okay. Alam nyo ba na ang sabi po ni Ka Eli Soriano ng dating daan, dati nating tagapagturo, dahil dati rin ako dyan, yan daw po ay kasalanan, yung tinik sa laman ni Apostol Pablo.
Para lang makontra nitong si Pastor Jacob Santos, yung kanyang dating tagapagturo, para makontra lang niya. Ang tinik sa laman daw ay yung tukso. Yung una, tukso sa laman. Yan ang kanyang sinabi. Nung una pa lang, sinabi niya na yan. Tukso sa laman. Alam nyo, yun ang mabigat kapag pag nagbasa ka ng Biblia, nakanggaro. Patalon-talon. Yun ang nakakalungkot. Patalon-talon ang ginagawa mong pagbabasa ng Biblia. Kaya marami kang hindi maiintindihan dun sa mga tagapakinig. Talagang maluloko talaga eh. Ayan. Ngayon, bigla siyang tumalon sa Galacia. Binasa po niya ang Galacia 4:14. Ito po yung kanyang binasa. Basahin po natin ha. Sa 4:14. Ayan. At yaong inyo'y isang tukso. At yaong sa inyo'y isang tukso sa aking laman ay hindi ninyo inalipusta ni itinakwil man, kundi ako'y tinanggap ninyong tulad ng isang anghel ng Diyos, tulad kay Kristo Jesus. Tumalon siya bigla dyan eh. Yan daw yung tinik sa laman ay tukso sa laman. Ayan. Okay. Ngayon, bandang huli, ay ang tinik sa laman pala ni Apostol Pablo ay yung kapansanan. Naloko na. Patutunayan natin sa Biblia na hindi kapansanan ang binabanggit ni Apostol Pablo. Binasa kasi niya yung magandang balita eh. Ito babasahin din ho natin ha. Para naman fair. Physically fit po si Apostol Pablo. Ayan. O basahin natin ha. Sa 2 Korinto po 12 at 7. Ayan, ito po ang ating mababasa. Ngunit upang hindi ako magyabang, ayan po yung palalo, magyabang. Ngunit upang hindi ako magyabang sa dami ng kamanghamangang mga bagay na nasaksihan ko. Ayan. Ito kasi yung mga words na binabanggit ni Apostol Pablo, may pinanggalingan ito eh. Kung bakit niya ito sinabi sa mga taga-Korinto. Ano ba sinabi niya? Kung para daw wag siyang masyadong magyabang. Ayan. Meron kasi siyang nakita na kamanghang-manghang mga bagay. Nasaksihan niya eh. Talagang marami siyang nakitang kamangha-manghang bagay. Ibig sabihin, meron siyang tinutukoy dito na dapat nating maintindihan. Ayan, sa ating pagpapatuloy, tingnan mo natin, basahin natin mabuti. Kung ano yung tinutukoy ni Apostol Pablo, bakit niya sinabi yan? Kaya ito ang kanyang sagot. Ako'y binigyan ng pahirap sa aking katawan na nagsisilbing sugo ni Satanas upang pahirapan ako at nang sa gayoy hindi ako maging palalo. Sabihin, binigyan ho siya ng ng pahirap sa katawan, sakit sa katawan. Yun yung binasa niya na ano daw, yung tinik sa laman, yung sakit daw po. Kasi pumunta na naman siya sa Galacia, tumalon na naman siya uli doon. O tuloy natin sa pagbabasa ha. Sa Galacia po 4:14. Ayan. Ito, basahin natin. Ayan. Gayon may hindi ninyo ako itinakwil o hinamak, kahit na naging pagsubok sa inyo ang aking karamdaman. Salit, tinanggap ninyo ako parang anghel ng Diyos at para pangang si Kristo Jesus. Yun pala yun, karamdaman. Yan ba ang may Holy Spirit? Hindi totoo yan, Pastor Jacob Santos. Ayan, nagyayabang ka lang. Tumalon kasi sa Galacia sa magandang balita. Karamdaman, meron palang sakit, meron palang karamdaman si Apostol Pablo. Yung tinik sa laman na binabanggit doon, para sa kanya, karamdaman pala yun. Ang itawag niya doon, defective. Depekto. Ibig sabihin, merong depekto si Apostol Pablo sa katawan. Ayan. Ano yung depekto
ni Apostol Pablo sa kanyang katawan. Aba, teka muna. Ang depekto pala sa katawan ni Apostol Pablo, sabi ni Pastor Jacob Santos, ay yung kanyang paningin, yung kanyang mata. Ayan. Okay. Ano ba yung nangyari? Ano ba yung bakit niya kinuha yung ganong mga bagay na ang tinik sa laman daw ni Apostol Pablo, kung makontrol niya si Soriano na kasalanan, tukso daw, ano pala to, depekto, kapansanan, ayan, kapansanan, yun daw pala ang tinik sa laman, kapansanan. Sinasabi natin kanina, hindi po ito literal na tinik sa laman na tumutusok, hindi. At higit sa lahat, hindi din po ito kapansanan. Wala hong kapansanan si Apostol Pablo. Hello? Ha? Sa mga miyembro dyan, sa sama ni Pastor Jacob Santos, patutunayan ko sa inyo na physically fit si Apostol Pablo. Wala siyang kapansanan sa mata. Hindi siya pilay, hindi siya kalbo, at kung ano-ano pa. Ngayon, teka muna, Brother Vincent, may binasa siyang talata. Yung Galatia 6:11, sa magandang balita. Eto, nagkanggaro na naman siya Kangaroo reading. Ito po'y pandaraya. Pag may nakita kayong pastor na mahilig mag-kangaroo reading, hindi totoo yun. Mandaraya yun. Hindi rin niya naintindihan ang ginagawa niya. Ito pong nakasulat Ito ang kanyang dahilan. Sa 6 po ng Galatia, ang talata po'y 11. Tingnan ninyo kung gaano kalaki ang mga titik na ginagamit ko sa pagsulat sa inyo sa pamamagitan ng sarili kong kamay. Pinagbintangan na si Apostol Pablo. Nagsulat lang ng malaking titik. Malaki pala ang mahina pala ang paningin. Hello. Ay di sabi ni Bahal-chan, naligaw. Tama. Naligaw siya dito. Ang dami ng palpak. Yan si Pastor Jacob Santos. Ang dami ng palpak. Ito, kagimbal-gimbal ito. Meron palang kapansanan si Apostol Pablo. Wow! At ang kapansanan, ang paningin daw, meron depekto ang kanyang mata. Tanong, Brother Vincent, bakit kasi sinabi na Apostol Pablo yan, yung yung malalaking titik? Alam nyo kung chronological reading po ang gagawin, maiintindihan natin. Na yung, sinabi ni Apostol Pablo, isang uri po ng pagbibigay diin, emphasis sa mga taga-Galacia. Bakit? Kasi ang mga Hudyo po na naninirahan po sa Galacia, nakaalis na nga sila sa dati nilang pananampalataya na may mga kautusan pa at kung ano-ano pa. Nakaalis na sila, naturuan na sila ni Apostol Pablo, unti-unting bumabalik. Basahin natin itaas pa natin ng kaunti. Sa 7 po basahin natin. Huwag ninyong linangin ang inyong sarili. Hindi maaring tuyain ng Diyos kung ano ang itatanim ng tao, iyon din ang kanyang aanihin. Ayan. Ang nagtatanim para sa sarili niyang laman ay aani ng pagkabulok mula sa laman. Ngunit ang nagtatanim para sa espiritu ay aani ng buhay na walang hanggan. Kaya't huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti. Sapagkat pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo susuko. Kaya nga, basta may pagkakataon ay gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao. Lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Nagbigay ho siya ng advice, si Apostol Pablo, na wag mapagod sa paggawa ng mabuti. Bakit niya sinabi yun? Ayan. Kasi nga, bumabalik na nga ang mga taga-Galacia Unti-unti na silang nawawala doon sa itinuro ni Apostol Pablo sa kanila. Nagkakaroon na sila ng mga ng mga comparison. Mahaba lang kasi, basta't basahin niyo po ang Galacia 6. Ang buong Galacia na. Ayan, diyan natin maiintindihan na itong mga taga-Galacia kung buwabalik na sa dati nilang pananampalataya. Ayan.
Okay. Sabi ni Brother Oscar, tama po, physically fit si Pablo. Ang karamdaman ay pagpapahiwatig na tayo ay mga nilang at hindi dapat magmalaki o magpalalo sa kapwa. Bro, sabihan mo na ba naman si Apostol Pablo na mayroon pa siyang depekto sa katawan at ang kanyang mata? Nakabasa ka lang ng malaking titik o maya-maya balikan natin yon. Kaya may malaking titik na yon. Binibigyan po niya ng diin ang mga taga-Galasya. Ibig sabihin, emphasis. Bakit? Kasi basahin natin sa 4 sa 8 po ito. Ganun dapat Huwag lang aalis. Andun naman ang sagot Ayan. Ito, basa tayo sa 4 sa 8. Noong hindi pa ninyo nakikilala ang Diyos, kayo alipin ng mga bagay na hindi totoong mga Diyos. Ayan. Ngunit, ngayon nakikilala ninyo ang Diyos, o mas tamang sabihin, ngayong nakikilala kayo ng Diyos. Bakit kayo bumabalik sa mga tuntuning walang bisa? Yan po yung ating ibinabalita. Bumabalik na sila sa tuntuning walang bisa at walang halaga. Yan, Pastor Jacob Santos? Pandaraya ang ginagawa ng isang pastor na mahilig magbasa ng patalon-talon. Hala! Pitas dito, tapal doon. Tapal dito, tapal doon. Pitas dito, pitas doon. Ayan. Ano nangyari? Ganyan ngayon ang ugali na marami. Mga pastor, putol ng talata, hindi makukumpleto. Kaya yun ang ibig sabihin, kaya bakit malaking titik? Hindi ho nangangahulugan na malaking titik, mahinang paningin. Hello! Naku, malapit-lapit ka na sa akin, sasakay. Ay, nako. Ako paanuin mo. Ayan, ang sabi ng Apostol Pablo kasi dito sa Galacia pa rin, 4:8. Noong hindi pa ninyo kilala ang Diyos, kasi mga hintil po ito kayo alipin ng mga bagay na hindi totoong mga Diyos. Ngunit ngayong nakikilala na ninyo ang Diyos, o mas tamang sabihin, ngayong nakikilala na kayo ng Diyos, bakit kayo bumabalik sa mga tungtuning walang bisa at walang halaga? Bakit gusto na naman ninyong paalipin sa mga iyon? Mga itinatangi kayo mga araw, mga buwan, mga panahon at mga taon. Nangangamba akong baka nasayang lamang ang pagpapagal ko para sa inyo. Ayan. Tumpak. Di ba? Kaya malaking titik. Binibigyan diin dahil nangangamba si Apostol Pablo na masayang ang kanyang ginawang pagpapagal. Pangangaral ng salita ng Diyos diyan sa Galacia. Hello. Ekes na naman si Pastor Jacob Santos. Palpak yung aral mo na yan. Lakas-lakas ng loob mong pag magyabang. 19 years na tagabasa sa radyo telebisyon. 16 years na simulang magbasa ng Biblia. Ano pa? May sugo. At higit sa lahat, may Holy Spirit daw siya. Hello. Bakit hindi mo naintindihan to? Bakit pinaratangan mo si Apostol Pablo na mayroong depektibo ang kanyang katawan, ang kanyang mata? Yun pala ang tinik sa laman para sa kanya. Teka muna. Ang sinasabi po ng talata sa tinik sa laman yun po yung stopper. Yung bang para wag daw siyang magyabang, magpalalo. Yan ang Yan ang sinasabi ni Apostol Pablo. Para wag daw siyang magyabang o magpalalo, binigyan siya ng tinik sa laman. Teka muna. Yun bang malabo lang paningin mo kapansanan sa paningin, sa mata, Pastor Jacob Santos? Yan ba ang dahilan bakit hindi maari magyabang si Apostol Pablo?
or talagang mali. Hindi Holy Spirit ang nagturo sa iyo, kundi bad spirit na. Dahil pinaratangan mo pa si Apostol Pablo na may kapansanan. Malabo ang paningin. Hindi ganun yun, Pastor Jacob Santos. Ha? Malabo ang mga sinasabi mo, nililigaw mo ang marami. Tinik sa laman, magsisilbing sugo ni Satanas yung tinik sa laman kay Apostol Pablo para daw po wag siya magpalalo. Mabigat yun. Makakala mo. Mabigat po na problema ni Apostol Pablo yung tinik sa laman na yan. Hindi po pwedeng sabihin malabo lang ang mata, yun na ba ang magiging tinik sa... Yun ba ang hadlang? Para hindi sa maaaring magyabang? Tandaan natin, si Apostol Pablo may binabanggit. Mabigat po ang tinik sa laman kay Apostol Pablo. Hindi ho ito basta-basta. Maya-maya malalaman ho ninyo kung ano to. Hindi ganun kadali yun. Bakit? Basa uli, balik tayo dun sa talata. Kasi talagang talagang nakakapanginig ng laman itong pastor na ito. Magsibalik kayo sa aking saway at narito ang aking buhos ang aking espiritu sa inyo. Ayan. Ano ba nangyari? Kung yung ba ay Tika muna, yung ba ay kung malabo lang ang paningin, may problema, may kapansanan sa mata, tinik sa laman yun matindi yun sa ating pagpapatuloy sa pagbabasa, magandang balita na ating babasahin para malambot lang po ang Tagalog. Sa ikalawang Korinto pa rin po, 12 at 7. Sabi dito, tuloy-tuloy tayo hanggang 9, Ayan, basahin muna natin to. Ngunit upang hindi ako magyabang, sa dami ng kamangha-manghang mga bagay na nasaksihan ko. Tandaan ho natin si Apostol Pablo, meron siyang nasaksihan ng mga kamangha-manghang bagay. Ibig sabihin, mga extraordinary, extraordinary, mga event, extraordinary event ang nasaksihan niya. Hindi to basta-basta lang. Ayan, yan po yan tayo mag-focus. Yan, tuloy. Ako'y binigyan ng pahirap sa aking katawan na nagsisilbing sugo ni Satanas upang pahirapan ako. At nang sa gayoy, hindi ako maging palalo. 3 beses kong idinalangin sa Panginoon na alisin ito. Wow! Ito dapat pinag-aaralan ni Pastor Jacob Santos to. Binasa lang pero hindi naman niya naintindihan. Bro mo 3 times si Apostol Pablo na nalangin sa Panginoon. Panginoon, alisin naman itong tinik sa laman ko. Oo naman. Grabe yung palang tinik sa laman ni Apostol Pablo, 3 beses niyang idinalangin sa Panginoon na alisin yung tinik sa laman. Hindi ho yung hindi ho yung hindi ho yung malabo ang paningin kasi binigyan na nga siya ng liwanag ng Panginoon binulag na nga siya Di po ba yan ang history ni Apostol Pablo nung siya po ay sikat na taga-usig po ng iglesia, taga-usig po ng mga kapwa nating Kristiyano, binulag siya ng Panginoon at siya po ay may nalaglag po na parang kaliskis sa kanyang mata. Isang patunay po yun na malinaw po ang paningin ni Apostol Pablo. Ang dami po niyang ginawang ang dami pong ginawang pasakalyin itong pastor na ito. Dami mga dahilan, nabugbog daw, pinagbabato, kinaladkad. Teka muna. Ang dami niyang ginagawang pandaraya. Tuloy tayo. 3 beses kong idinalangin sa Panginoon na alisin ito. Ngunit, ayan, ganito ang kanyang sagot. Eto na. Sumagot ang Panginoon sa kanya. Ito yung mga kamangha-mangha Yan, ganito ang kanyang sagot. Ang kagandahang loob ko ay sapat na para sa iyo. Ang galing Dapat maintindihan
Sabi ng Apostol Pablo, sabi sa kanya ng Panginoong Hesus, ang kagandahang loob ko ay sapat na para sa iyo. Ibig sabihin, ano po? Maganda pala ang resulta noon para sa Panginoon. Ang kagandahang loob ko sa iyo sapat na para sa iyo. Okay ka na dyan, ayos lang yun. Okay lang yun. Parang ganon. Sapagkat lubusang nahayag ang aking kapangyarihan kapag ikaw ay mahina. Yun pala. Yun pala yun. Talagang stopper. Kalooban pala ng Panginoon Diyos yun eh. Yung tinik sa laman kay Apostol Pablo. Ayan. Ito si Apostol Pablo naman. Talagang hirap na hirap siya dito sa tinik sa laman sa kanya. Ang sabi ng Panginoon, ang kagandahang loob ko sa iyo sapat na para sa iyo. Yung pala yung pangyayari na yon, dahil doon sa tinik sa laman na yan, nahayag po ang kapangyarihan. Yung tinik sa laman ni Apostol Pablo na yan, nahayag po ang kapangyarihan ng Diyos. Dahil low level lang po si Apostol Pablo. Low level lang, hindi siya nagmamataas. Hindi ho niya itinataas ang kanyang bangko. Tulad po ni Pastor Jacob Santos, madalas niyang banggitin ang kanyang bangko, itinataas niya. Pagmasdan niyo po ang kanyang ginagawa. Mayabang. Tinataas niya ang kanyang sarili. Ito pa lang si Apostol Pablo, yung kagandahang loob pala ng Panginoon, sapat na pala yun para sa kanya. Dahil doon, pala yun nagiging nahayag ang kapangyarihan ng Diyos. Dahil kay Apostol Pablo. Tuloy ang pagbabasa. Ayan. Sabi ng Apostol Pablo, kapag ikaw ay mahina, kaya't buong galak kong ipinagmamalaki ang aking mga kahinaan upang manatili sa akin ang kapangyarihan ni Kristo. Ang saya-saya. Tumpak, tapos agad ang usapan. Yung tinik pala sa laman ni Apostol Pablo, yung kanyang kahinaan. Yung kanyang pagiging low level lang. But wait, there's more. Kailangan alamin natin kung ano yung tinik sa laman. Matindi po ang tinik sa laman ni Apostol Pablo. Talagang pinoproblema talaga niya yun. Kaya gusto niyang maalis yun. Kaya, aalamin natin sa Biblia kung naalis yung tinik sa laman na yun. Ayan. Para kasi sa kanila, hindi naalis ang tinik. Natatawa ako Pag naiisip ko kasi, naaalala ko na magmamayabang na mayroon siyang Holy Spirit, sugo siya, 19 years siyang tagabasa, radyo, television, 16 years na nag-start magbasa ng Biblia. Natatawa ako Bakit? Nagmamataas ka agad siya sa sarili niya, pero hindi niya naiintindihan to. Napakasimple lang ang sinabi ng Apostol Pablo, ang tinik pala sa laman yung kanyang pagiging mahina. Kasi umuusbong yung kapangyarihan ng Diyos dahil sa kahinaan ni Apostol Pablo. Ganun pala yon. Ibig sabihin, lumalabas yung kapangyarihan ng Panginoon Diyos. Yan, lumalabas, nagpo-flow. Umaapaw ang kapangyarihan ng Panginoon Diyos dahil natiling low level lang si Apostol Pablo. Yung pala yon. Ngayon, aalamin natin kung ano yung tinik sa laman. Kasi matindi yun Napakatindi. Kaya siya nananalangin na maalis. Ang isip nila, itong mga pastor na ito, lalo si Pastor Jacob Santos, hindi naalis. Tapos, nagbasa pa ng talata, Kordero ng Diyos, Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Nag-aalis pala ng kasalanan, bakit hindi naalis ang panlalabo? Noon pa man pinagbinigyan na ng liwanag ng Panginoon Diyos yan sa pamamagitan po ni Ananias na isinugo ng Panginoong Hesus para ipangaral niya ang salita ng Panginoon Diyos sa mga hintil. Kaya physically fit po si Apostol Pablo, wala po siyang kapansanan. Kalapastanganan po yan sa Panginoon Diyos
yung ganyang pahayag na may kapansanan. Biruin mo, may kapansanan si Apostol Pablo. Ginawang mga ngaral siya sa mga hintil. May kapansanan, malabo mata. Oh, come on. Pastor Jacob Santos? Hindi mo lang kasi alam kung ano ang tinik sa laman ni Apostol Pablo. Ayan. At ang tinik sa laman na yan, naalis yan. Naalis yan. Dahil siyempre sa dugo pa rin ni Jesus Christ. Ano ibig sabihin? Kaya nga sinasabi ko kapag ka mali, mali. Kung mali ang sinasabi, dapat, ano yun yan? Dapat, ano yan? Tutulan niya pag mali. Yan, harang para wag lumagpas. Pinapaalis na Apostol Pablo, nalalangin si Apostol Pablo 3 times, pinapaalis niya yan. At naalis yun. Kaya lang, nung maalis, nananatili pa ring low level si Apostol Pablo. Naalis yung tinik sa laman na yun. Maya-maya, medyo gandahan pa natin. Alamin muna natin kung ano yung tinik sa laman. Hello! Brother Chrysler Malonzo, nandyan na po. Mga kapwa ho natin yung Kristiyano, andyan po si Brother Noel Ferguson din. Ayan. Ayan, magandang gabi. Good evening po sa lahat, sabi ni Brother Noel. Chrysler, hello. Ayan, mga kapwa ho natin yung Kristiyano at sa lahat po ng mga kanilang mga mahal sa buhay. Mga kapwa nating Kristiyano at Kristiyana. Ayan. Welcome po mga kapatid Ayan. Sabi ni Soriano, kasalanan. Kinontra ngayon ni Pastor Jacob Santos, yan daw po ay kapansanan, depekto sa katawan. Ayan. Ito pa ano pa po ang isang prueba ni Pastor Jacob Santos na si Apostol Pablo ay talagang malabo ang mata. May kapansanan. Binasa po ang Roma 16:22. Ito po basahin din po natin sa magandang balita po Ayan. Sabi dito sa Roma 16:22, ito ang kanyang proof na malabo daw talaga, may kapansanan, may depekto sa mata si Apostol Pablo. Sabi dito, akong si Tercio, na tagasulat ng liham na ito, ay bumabati sa inyo ng pangalan ng Panginoon. Ayan, ginamit din niya ito. Wow! Pastor Jacob Santos, nangyari sa'yo? Bakit mo nililigaw ang marami? May tagasulat lang si Apostol Pablo, pagbibintangan mo na malabo ang mata? Yan, tama po yung Brother Oscar. Pinalo na. Ayan, may tagasulat lang si Apostol Pablo na si Tercio. Pagbibintangan kaagad na malabo ng mata. Dalawang kanyang ginawang dito, ang kanyang ginawang rason. Galatia 6:11 na si Apostol Pablo daw malaki, kaya daw dahil malaki titik ang sulat kasi malabo ng mata. May depektibo na ang mata. Mali 'yon, palpak 'yon. Kaya 'yun ay malaki titik, binibigyan niya ng diin. Nangangamba kasi si Apostol Pablo na baka mapawalang halaga ang lahat ng kanyang sinabi, ang aral, kasi nagbabalik na sila sa dati nilang pag-uugali itong mga taga-Galacia. Kaya binibigyan niya ng emphasis, nilakayan niya ang titik. Ayan, opo, maraming salamat po sa mahal na Panginoong Diyos, sa pangalan po ni Jesus Christ. Brother Noel, buti na lang ay naka-watch ako ng live broadcast mo po. Ayan. Siyempre, ang ating mahal na Panginoong Hesus pa rin po ang atin dapat itaas. Ayan. Kasi, banal yung pangalan na yun Ganun po tayo, simpleng-simple lang. Hindi po tayo gumagamit dito ng malaking halaga o kung ano-ano pa. Basta tayo ganito lang. Magtulungan lang tayo. Ayan, sabi nga po ng Panginoon, tulungan lang, dapat tulungan. Pag may nauuhaw, painumin ng tubig. Gawin lang simple lang, hindi tayo
ano ho, hindi tayo dito puro ano lang. Basta sa aral tayo ng Panginoong Hesus. Doon tayo. Ayan, buti nga po ako po may nag-message sa akin na hanggat maaari stop na yung yung pamimersonal kay Pastor Jacob Santos kasi wala tayong pinagkaiba sa akin. Tama. Kaya sa aral tayo ngayon niya, doon natin tututulan. Ayan. Yan po ang ibig sabihin, mga kapatid. Hindi po dahil si Apostol Pablo ay malaking titik, malabo ang kanyang mata. Hindi ganoon. Binibigyan po niya ng diin itong mga taga-Galasya. Dahil, nagngangamba si Apostol Pablo, binasa natin kanina na baka mawalang halaga yung yung kanyang ginawang pangangaral sa mga taga-Galasya. Dahil bumabalik na sa dati. Sumasamba na sa Diyos-Diyosan. Yan po ibig sabihin. Ngayon, eto. Si Apostol Pablo, si Tercio ang kanyang tagasulat. Tapos pagbibintangan mo naman na malabo ang kanyang paningin. May kapansanan. Hindi ganun, Pastor Jacob Santos. Wala kang pinagkaiba doon sa dati mong tagapagturo. Parehas kayo mali. Hindi tama ang ginagawa ninyo. Kaya nga sabi ko, pag lumipat kayo dyan, kay Pastor Jacob Santos, the same lang yan. Ang ginagawa dyan, the same lang. Mga palpak din ang mga ginagawa niyan. Kita mo ito, kalapastanganan kaya ito, ayaw na ayaw ng Panginoon, na ang kanyang mga tagapangaral, tagapagturo, may mga kapansanan. Yan, si Apostol Pablo po, physically fit yun. Malakas ang pangangatawan, taga-usig nga Birador nga siya Kaya ginawa siyang birador ng salita ng Panginoon Diyos. Ginawa siyang tagapangaral ng salita ng Diyos sa mga hintil. Kasi nga, sa kanya ang espiritu. Tapos pagbibintangan mo naman ng bira naman itong Pastor Jacob Santos na ito. Palpak na naman ang aral mo. Wala kang pinagkaiba kay Soriano. Pero hindi naman lahat Hindi ko nila lahat. May mga tama rin silang sinasabi. Kaya nga sabi ko, pag tama, wag na natin pamalian. Pag mali, mali talaga yun. Talagang kailangan itama. Yan, ganun po ibig sabihin. Mga kapatid at mga kapwa Kristiyano, alamin natin sa Biblia muna. Dahan-dahan lang tayo. Bakit kasi sinabi ni Apostol Pablo yung mga bagay na yan na tiniksalaman, magyayabang ng konti, ganon. At kung ano-ano pang binabanggit ni Apostol Pablo na kinakailangan niya magyabang. Kasi ganito po ang ibig sabihin. Alam nyo ba na sa panahon po ng pangangaral ng Apostol Pablo sa mga hintil, meron pong mga apostol na nagpapanggap na sila ay sugo din ng Panginoon Diyos. Sa panahon ng pangangaral ng mga salita ng Panginoon, first Christian, time of the apostle. Ayan, English. The time of the apostle, panahon ng mga apostol. Ayan, magandang gabi po kay Brother Manolito Fajardo. Ayan, kapwa ho natin yung Kristiyano. At syempre, sa lahat po ng kanyang mga mahal sa buhay, kapwa natin Kristiyano at Kristiyana. Welcome po, Brother Manolito Fajardo. Okay, tuloy tayo. The time of the apostle, panahon ng mga apostol, nangangaral sila ng salita ng Panginoon Diyos, kinakalat nila ang Kristyanismo, nakaranas sila ng kung ano-ano mga hirap. Meron ding apostol na nagpapanggap ng sila'y sugo ng Panginoon. Kaya, nagsalita si Apostol Pablo ng mga bagay na ganito. Gusto niyang banggain, gusto niyang tapatan ang mga apostol na nagbibigay ng nagliligaw sa mga taga-Korinto. Alam nyo ba na ang panahon ng mga apostol sa kanilang pangangaral, nasa Apokalipsis din yan. Binanggit din yan ni Jesus Christ. Ayan. Okay, kaya nagdadahan-dahan lang tayo. Okay, o ngayon, babasahin na natin.
dito po sa Korinto pa rin, hindi tayo lalayo. Mga kapatid at mga kapwa Kristiyano, ha? Ikalawang Korinto pa rin. 11. Ayan. Ito, ha? Merong pangyayari sa panahon po ng kasi ganito po yan eh. Sa panahon po kasi ng pangangaral ni Apostol Pablo sa kahintil, siya po ang pinakamabigat na na pasanin eh. Pasan-pasan po niya ang buong iglesia. Nakaatang sa kanya. Problemado si Apostol Pablo. Ang dami po niyang pinupuntahan lugar. Ayan. Marami po siyang mga nakasalubong na mga huwad na mga apostol. O basa tayo para magkaintindihan po. Ayan, para malaman natin bakit niya sinabi yung mga tiniksalaman, kinakailangan siyang magyabang ng konti. O ito, basa na tayo. Ikalawang Korinto 11:16. Inuulit ko, huwag isipin ninuman na ako'y hangal. Yan, pag sinabing hangal, mas bigat na salita po yun eh. Yan, inuulit ko, huwag isipin ninuman na ako'y hangal. Ngunit, kung ganoon ang akala ninyo, sabi po niya sa mga taga-Korinto tatanggapin ko na. Upang ako man ay makapagyabang ng kaunti. Ito na ngayon. Ayan. Kaya ang ganda ang ganda ng storya nito eh. Binabanggit dun kanina sa kabila na meron siyang harang. Oops, teka muna. Merong harang para wag siya magyabang. Ayan. May tiniksalaman, O ngayon, dito natin na pagbabasa. Inuulit ko, huwag isipin ninyo man na ako'y hangal. Ngunit kung ganoon nga ang akala ninyo, tatanggapin ko na. Upang ako man ay makapagyabang ng konti. Ang ganyan na po sa Pablo, Bakit kaya sinabi ito? Ano kaya meron? Gusto niya magyabang ng konti. Tuloy ang basa. Ang sinasabi ko sa pagmamalaking ito ay hindi buhat sa Panginoon. Ayan, in-out kaagad niya ang Panginoon. In-out muna niya. Hindi daw galing sa Panginoon kundi pagyayabang ng isang hangal. Ayan, okay. Pagyayabang daw ng isang hangal. Konti lang naman ang pagyayabang ni Apostol Pablo. Ang tanong natin, bakit niya ginagawa yun? Tuloy, dahil marami ang nagyayabang tungkol sa mga bagay na makalupa. O lupa Ayan. Sa lupa. Nagyayabang sa makalupa. Pero ang binasa natin kanina, mga sa tiniksalaman ay mga kamanghamanghang bagay. Ibig sabihin, extraordinary event, mga nasaksihan niya na kailangan niyang ipagmayabang din yun. Konti lang. Okay, lupa muna, lupa. Okay. Ako man ay magyayabang din. Nagtsatsaga kayo sa mga hangal na yan? Hangal na kasi. Hangal versus hangal na Yabangan na lang tayo. Sige. Hangal versus hangal. Out na ang Panginoon dito kasi sabi ni Apostol Pablo Bakit kaya ginawa niya ito? Tuloy. Pinagtitiisan ninyong kayo'y alipinin? Sakmalin? Pagsamantalaan? Maliitin? O kaya isampalin? Nakakahiyaman ay aaminin kong hindi namin kayang gawin yan. Ayan, yung pananamantala. Sabi ng Apostol Pablo, kung may nangangas na magyabang, ako ay mangangas din na magyabang. Ako ay magsasalita tulad ng isang hangal. Sila ba'y Hebreo? Ako rin, makalupa to lupa muna. Mga Israelita ba sila? Ako rin. Sila ba'y mula sa lahi ni Abraham? Ako rin. Sabi ng Apostol Pablo. Sila ba may mga lingkod ni Kristo? Mas mabuti akong lingkod ni Kristo kaysa sa kanila. Meron tinutukoy si Apostol Pablo. Ayan na. Meron siyang binabanggit, meron siyang tinutukoy na tao. Mga tao. Sabi niya, ibig sabihin, ito pala, mga mga Israelita rin. Mga galing din sa lahi ng Israel. Kaya sabi niya, ako rin. Magyayabang na siya Konti lang. Yan.
Sila ay mga lingkod ni Kristo, sabi ni Apostol Pablo, mabuti akong lingkod ni Kristo kaysa sa kanila. Ibig sabihin, mayroong comparison. Yan. Kasi, ang mga taga-Korinto, unti-unti na silang naliligaw ng landas. Pinapasok na sila. Nino? Ng mga huwad na apostol. Sinabi yan ni Jesus Christ. Hindi ako. Si Jesus Christ ang nagsabi niyan. Mamaya-maya basahin natin. Tuloy muna tayo sa pagbabasa ng sulat ng Apostol Pablo sa Korinto sa konting pagyayabang sa lupa. Ayan, lupa muna. Sila ba yung mga lingkod ni Kristo? Mas mabuti akong lingkod ni Kristo kaysa sa kanila. Para akong isang baliw na nagsasalita ngayon. Higit na ang aking pagpapagal kaysa sa kanila. Yan. Mas maraming beses ako nabilanggo. Patay kayo kay Apostol Pablo. Yari kayo ngayon, mga huwad na apostol. Ayan na. Babanggain na sila ni Apostol Pablo. Yabangan pala gusto nyo? Sige. Ayan na. Opo, tama po yun, Brother Oscar. Tuloy ang basa. Hinagupit ng napakaraming beses at madalas na nabingit sa kamatayan. 5 beses akong tumanggap ng 39 na hagupit mula sa mga Hudyo. 3 ulit kong naranasang hagupin ng mga Romano. At minsang pinagbabato, 3 beses ko akong naranasang mawasak ang barkong sa aking sasakyan. At minsan yung buong araw at gabi akong lulutang-lutang sa dagat. Sa malimit kong paglalakbay, nalagay ako sa iba't ibang panganib. Sa mga ilog, sa mga tulisan, sa aking mga kababayan, at sa mga hintil, mga panganib sa lungsod, sa ilang, sa dagat, sa mga huwad na kapatid. Ayan na. Naranasan ko rin ang labis na hirap at pagod. Malimit na nagpupuyat at matinding gutom at uhaw. Naranasan ko ang ginawin, ngunit wala man lang maibalabal. Bukod sa lahat ng ito ay araw-araw kong pinapasan ang mga alalanin para sa lahat ng iglesia. Yun yung binabanggit natin kanina. Problemado siya. Pasan-pasan niya ang problema sa lahat ng iglesia, yung mga titigas ang ulo. Yan, kawawa din po si Apostol Pablo. Tulad din siya ni Jesus Christ. Ayan. Kapag may nanghihina, nanghihina rin ako. Kapag may nahuhulog sa pagkakasala, labis ko itong ikinagagalit. Yan, grabe ka dedicated si Apostol Pablo, no? Mas pararatangan lang ni Pastor Jacob Santos na may kapansanan. Wow! Ayan. Tuloy pa rin ang pagbabasa. Kung kailangan ko magyabang, ipagyayabang ko ang mga bagay na nagpapakita ng aking kahinaan. Ayan na uli. Kahinaan pa rin. Mahina. Hindi ako nagsisinungaling. Alam yan ng Diyos at Ama ng Panginoong Hesus. Purihin siya magpakailanman. Nang ako'y nasa Damasco, ang pintuan ng lungsod ay pinabantayan ng gobernador na nasasakop ni Haring Aretas upang ipahuli ako. Ngunit isakay ako sa isang malaking kaing. Pinadaan ako sa butas ng pader at ibinaba sa kabila upang ako'y makatakas. Yan ang pagmamayabang ni Apostol Pablo. Bakit? Bakit niya ginawa yan? Konti lang yun ha. Kasi nga, mayroong lumalabas na mga huwad na apostol sa panahon na yan. Huwad na mga apostol. Kaya ginagawa niya, inililigtas niya ang mga taga-Korinto. Kinukumpara niya na sarili niya doon sa mga huwad na yon. Mas matindi ang inabot ni Apostol Pablo kaysa sa mga huwad na apostol. Yan, kaya nagyabang siya ng kaunti. Ngayon, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano, time check. Nako, may kulang-kulang kalating oras na lang. Ano naman ang kasunod na pagyayabang ng kaunti ni Apostol Pablo? Dahil tapos na po ang pagyayabang ng kaunti dito sa lupa para magkaroon ng comparison sa mga huwad na apostol, pagyayabang ng kaunti naman sa langit. Eto na. Kala nyo, ganun-ganun si Apostol Pablo, ano? Ayan. Sa 12. 1. Kailangan ko pang magmalaki? Kahit wala akong mapapala dito?
Sabi ng Apostol Pablo sa 12. Ang sasabihin ko naman ngayon, ang mga pangitain at mga pahayag mula sa Panginoon. Patay sila dito. Tapos na yung mga lupa eh. Ayan. Tapos na yung pagyayabang sa lupa ni Apostol Pablo ng kaunti. Babanggitin naman niya ngayon yung alangit ng mga ano naman, mga kamangha-mangha naman, ng mga pagyayabang ng kaunti. Para lang tapatan niya yung mga huwad na apostol. Sabi niya dito, ang sasabihin ko naman ngayon ay mga pangitain at mga pahayag mula sa Panginoon. Ano ba yung nakita niya? Eto na Makinig na po ang lahat. Lalong-lalo ka na, Pastor Jacob Santos. Sabi ng Apostol Pablo, may kilala akong isang Kristiyano na dinala sa ikatlong langit. 14 na taon na ang nakakalipas. Hindi ko lang ang matitiyak kung yung isang pangitain lamang o tunay na pangyayari. Ang Diyos lamang ang nakakaalam. 3. Alam kong ang taong iyo'y ay dila sa paraiso. Hindi ko lang alam kung iyon ay isang pangitain o tunay na pangyayari. Tanging Diyos ang nakakaalam. Nakarinig siya ng mga bagay na hindi kayang ilarawan ng salita. Yung tao na yun na binabanggit ni Apostol Pablo. At hindi maaring sabihin ni numan. Walang pwede makapagsabi. Ipinagmamalaki ko ang taong iyon at hindi ang aking sarili, maliban sa aking mga kahinaan. Okay, siguro pamilyar tayo dyan, ano? Mga kapatid at mga kapwa Kristiyano, kay Soriano pa lang, pamilyar tayo dyan. Ang sinasabi nila, at marami ang nagsasabi, na yung ikatlong langit, basahin muna natin sa isang Tagalog, kasi dito tayo doon pa sa King James Version na Tinagalog. Ito, basahin muna natin. Ayan. Kinakailangan ako'y magmapuri, bagaman ito'y hindi nararapat. Ngunit aking sasaysayin ang mga pangitain ko at mga pahayag ng Panginoon. Nakikilala ko ang isang lalaki kay Kristo na mayroong inang 14 na taon. Maging sa katawan, ewan ko, o maging sa labas ng katawan, ewan ko. Diyos ang nakakaalam na inagaw hanggang sa ikatlong langit. At nakilala ko ang taong iyan, maging sa katawan o sa labas ng katawan, ewan ko. Diyos ang nakakaalam na kung paano siya'y inagaw sa paraiso at nakarinig ng mga salitang di masayod na hindi nararapat salitain ng tao. Tungkol sa taong yaon, ako'y nagmamapuri, ngunit tungkol sa aking sarili, ay hindi ako magmamapuri, maliban na sa aking mga kahinaan. Yan. Marami po ang nagsasabi na yung inagaw daw sa ikatlong langit ay si Apostol Pablo. Mga kapatid at mga kapwa Kristiyano, marami ang nagsasabi niyan. Na sinasabi daw niya sarili niya. Pero wala akong matibay na ebidensya na siya yun. Kasi nga, Diyos ang nakakaalam. Sabi ng Apostol Pablo. Yan gagamitan uli natin ito ng timeline para naman mabigyan natin ito ng maayos na pag-aaral. Kasi mahalaga po ang timeline. Kaya nga sabi natin sa programa, biblical na, historical pa. Scientific na, may kasama pang timeline or good arrangement. Mahalaga yun. Yung mga binabanggit natin na yun. Kaya gagamitan ng timeline to. Yung sinabi ni Apostol Pablo na yan, na may nakita daw siyang isang Kristiyano, inagaw hanggang ikatlong langit. Hindi niya matiyak kung yun ay pangitain o kung ano pa man. Basta nakita lang niya. Tapos nakarinig daw yung tao na yun ng hindi masayod na mga salita. Ibig sabihin, mga kababalaghan nga yung sinasabi ni Apostol Pablo. Nakita niya yung lalaki na yun. Ayan. May idea na ho ba kayo kung sino yon? Tinitsak ko po sa inyo na hindi si Apostol Pablo yon. Bakit? Siya na mismo nagsabi. Hindi lang nila naiintindihan.
Sabi dito, sa 5, tungkol sa taong yaon, ako'y magmamapuri. Ibig sabihin, pinagmamalaki niyo yung tao na yon. Ngunit tungkol sa aking sarili, ay hindi ako magmamapuri maliban sa aking mga kahinaan. Dito naman sa magandang balita, sa 5 naman siya, ipinagmamalaki ko ang taong iyon at hindi ang aking sarili maliban sa aking mga kahinaan. Yan. Siya na mismo nagsabi na hindi siya. Pinagmamalaki daw niya yung tao na yon, hindi ang kanyang sarili maliban sa kanyang kahinaan. Okay, yung kahinaan na yon na binabanggit, yun yung tinik sa laman, yung kahinaan ni Apostol Pablo, para wag siyang magmapuri, wag siyang magyabang. Yan, yun ang kanyang sinasabi, na yun ang kanyang ipinagmamalaki maliban daw sa kanyang kahinaan. Kaya ipinagmamalaki niya yung tao na yon. Mga kapatid at mga kapwa Kristiyano, ang tanong ganito, sino ang tao na yon? Kung hindi si Apostol Pablo, Brother Vincent, sino yung tao na yan? Yan sinasabi natin, lagi natin ibinabalita na hindi tayo napapabayaan ng Panginoon. Ayan. Yun nga po, si Apostol Pablo daw po, sabi ni Pastor Jacob Santos, nagkaroon na ng diferensya sa mata. Kalma lang muna tayo, ha. Kasi mahaba masyado yan, eh. Malamang sa malamang hindi na rin naaabutin. Kasi aalamin pa natin dito sa Biblia kung sino yung tao na yan na binabanggit ni Apostol Pablo, at hindi ang kanyang sarili, ang kanyang binanggit lang yung kanyang kahinaan, yung kanyang tinik sa laman. Sino ang tinik sa laman ni Apostol Pablo na ipinapanalangin niya sa Panginoon ng 3 beses na alisin? At titiyak ko sa inyo, hindi po yung malabo ang mata. Si Apostol Pablo daw kasi sa Gawa 14:19, pinagbabato. Siyempre, pag saan daw po ang punteriya ng bato, di ba, sa ulo? Malamang sa malamang daw, pues pinihihila pa si Apostol Pablo, kinakaladkad. Nagka-diferensya na raw ang mata. Hindi ganun yon, Pastor Jacob Santos, ha? Talagang ikaw, gumagawa ka ng kwentong kwentong walang kwenta, ha? Ayan, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano, tuloy tayo sa pagbabasa. Ayan, hanggang sa makarating tayo sa 7. Sabi ng Apostol Pablo, sa 3 pa lang, alam ko ang taong iyon ay dinala sa paraiso. Hindi ko alam kung iyon ay isang pangitain o tunay na pangyayari. Tanging Diyos ang nakakaalam. Siyempre, ang Diyos ang nakakaalam talaga nun, nung time na yon. Kaya sa panahon natin, meron na po tayong Biblia na binabasa, at nandun na po yung Apokalipsis na ihayag na, tapos na ang lahat, may sukat na, may hangganan na. Alam na yan kung sino yung tao na yan. Pero tinitya ko po sa inyo, hindi si Apostol Pablo yan. Yung nga ang tinik sa laman niya, Kaya sabi ko po, matindi yung tinik sa laman na yon ni Apostol Pablo. Grabe yun. Yun ang nagpapahina sa kanya. Pagka yun ay na iisip niya yung tinik sa laman na yon, masakit na masakit sa kanya. Alam niyo ho ba yun? Pag tayo ay literal na tinik sa laman, talagang masakit na masakit po yun. Matibo ka lang ng kaunti naalala ko nga tuloy noong yung pag naliligo kami sa dagat, pag natusok yung aming paanong tayong, yung maitim na bilog, ako, naiiwan pa naman yung doon. Masakit na, pag natusok ka lang, masakit Yun ang nagpapasakit kay Apostol Pablo. Hirap na hirap siya doon. Pag yun ay naiisip niya, yung tinik sa laman na yun, kaya nagkaroon siya ng panalangin sa Panginoon, naalisin naman yun. Yan, yung tinik sa laman. At naalis yun. Hindi totoo yung sinasabi nila ni Pastor Jacob Santos na hindi naalis. Naalis po yung tinik sa laman na yun. Ayan. Hindi lang kaya kakayanin ng oras pero kung loloobin po ng Panginoon Diyos, tatalakayin natin yan. Meron naman nakahanda tayo dyan Tinik sa laman, kung ano yan, at yung kung naalis ba.
At kung naalis, paano naalis? Ano nangyari? Samantala, tuloy muna tayo sa pagbabasa para meron tayong idea, no? Ayan. Okay. Nakarinig siya ng mga bagay na hindi kayang ilarawan ng salita. Ibig sabihin, yung tao na yon na inagaw hanggang ikatlong langit, 14 years na ang nakalipas eh. Ayan. Nakarinig daw siya ng mga ibang nakarinig siya ng bagay na hindi kaya ilarawan ng salita. Hindi masabi, hindi mabigkas. At hindi maaaring sabihin ni numan. Ipinagmamalaki ko ang taong iyon. Pinagmamalaki doon yung tao na yon. At hindi ang aking sarili. Yan. Tinuldo ka na ni Apostol Pablo yan Hindi daw siya. Hindi ang aking sarili. Maliban sa aking kahinaan. Yung tinik sa laman. Yan. Yung tinik sa laman. Yung tinik sa laman na yan, yung tao na yan, yun po yung inagaw hanggang ikatlong langit. Kaya ipinagmamalaki niya yung tao na yon na tinik sa kanyang laman. Na kung saan, sabi naman ng Panginoon, eto, tuloy ang basa. At kung ako'y magmamalaki man, kung ako'y magmalaki man, hindi ako lalabas na hangal. Sapagkat totoong sasabihin ko, ngunit hindi ko ito gagawin sapagkat ayaw kong mag-isip ang sino mang nang higit tungkol sa akin kaysa kanyang nakita o narinig sa akin. 7, ito na. Ngunit upang hindi ako magyabang, sa dami ng kamanghamanghang mga bagay na nasaksiyan ko, eto na ngayon, naulit. Diba yung tao na yun na hindi niya ipinagmamalaki niya, nakarinig daw po ng bagay na di kaya ilarawan ng salita. Yung tao na yon, sabi niya nga ni Apostol Pablo kanina, ngayon meron uli, may binanggit siya. Ngunit upang hindi ako magyabang sa dami ng kamanghamanghang mga bagay na nasaksihan ko. Ito ngayon. Si Apostol Pablo pala, may nasaksihan na kamanghamanghang bagay. Bakit hindi siya yung tao na yon? Na inagaw hanggang ikatlong langit. Ako'y binigyan ng pahirap sa aking katawan na nagsisilbing sugo ni Satanas upang pahirapan ako. Ayan. Yung pala yun. Yung tinik sa laman na stopper, nag-i-stop sa kanya. Yun ang nagpapahina sa kanya, kahinaan niya. Pag naiisip niya yun. Ayan. Yun po ibig sabihin na binigyan siya ng ganong kahinaan. Tuloy. Nagsisilbong sugo ni Satanas upang pahirapan ako. At nang sa gayoy hindi ako maging palalo. Okay. 3 beses kong idinalangin sa Panginoon na alisin ito, ngunit ganito ang kanyang sagot. 3 beses Ang kagandahang loob ko ay sapat na para sa iyo. Yan. Sapat na, okay na yon, okay na yon. Parang ganun pa sinasabi ng Panginoon. Okay na yon. Sapagkat lubusang nahahayag ang aking kapangyarihan kapag ikaw ay mahina. Low-tech lang, mababa lang, mahina lang. Umuusbong naman ang kapangyarihan ng Panginoon. Ibig sabihin, nakikilala ang kanyang banal na pangalan. Dahil kay Apostol Pablo, sa pagiging low-tech niya o low level niya. Maging mapagpakumbaba siya. Kaya't buong galak kong ipinagmamalaki ang aking mga kahinaan upang manatili ito sa akin manatili sa akin ang kapangyarihan ni Kristo. Yan, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano. Yan ang sinasabi ni Apostol Pablo. Ayan. Yung tinik sa laman ng Apostol Pablo. Ano yung tinik sa laman ni Apostol Pablo? Bakit nagsisilbing stopper sa kanya yon? Kaya bumababa kaagad siya. Ibig sabihin, ganito. Si Apostol Pablo po ay nanatili siyang mahina. Ibig sabihin, low level lang siya.
meron sinabi si Jesus Christ tungkol diyan. Kung paano magiging, kung ano po yung kahihinatnan. O ibig sabihin, kung ano po yung gustong palabasin ni Apostol Pablo. Ayan, o basahin natin ang sinabi ni Jesus Christ, ha. Ayan. Sa ano po, sa isang talata po ng ayan, may binabasa lang po ako para makompleto. Ayan. Dito po sa isang talata ng Lucas, o sa Lucas na lang, kasi gusto kong basahin sa Mateo, Lucas na lang tayo. Lucas 6:41. Ito po ang ating mababasa, mga kapatid. Sa 6 at ang talata po ay 41 hanggang 42. Eto. Sabi ng Panginoon, o sa 39 na po, para may chronological reading tayo. Hindi talaga pwede. 37 talaga. Sige, 37 na. Basa. Huwag kayong humatol at hindi kayo hatulan. Huwag kayong magparusa at hindi kayo parurusahan. Magpatawad kayo at kayo'y patatawarin. Magbigay kayo at kayo bibigyan din. Hustong taka, siksik, liglig at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo, sapagkat ang panukat na ginagamit ninyo sa iba ay siya ring gagamitin panukat sa inyo. 39. Tinanong sila ni Jesus ng pataling haga. Ito na. Maaari kayang mag-akay ang isang bulag ng kapwa niya bulag? Pareho silang mahuhulog sa hukay kapag ginawa nila ang ganoon. Walang alagad na nakakahigit sa kanyang guro. Ngunit matapos maturo ang lubos ang alagad, ay makakatulad na sa kanyang guro. Ayan. Bakit mo pinapansin ang puwing sa iyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang troso sa iyong mata? Ito na. Ayan. Paano mo masasabi sa iyong kapatid, kapatid, hayaan mong alisin ko ang iyong puwing, gayong hindi mo nakikita ang trosong nasa iyong mata? Mapagkunwari, alisin mo muna ang troso sa iyong mata nang makakita kang mabuti. Sa gayon, maaalis mo na ang puwing sa iyong kapatid. Diba? Ang ganda ng mensahe ni Jesus Christ. Yung tungkol sa puwing, para ginamit lang niyang halimbawa ang tungkol sa puwing sa mata. Para maalis, makita mo ang puwing sa iyong kapatid, aalisin daw niya. Ang sabi ni Jesus Christ, alisin mo muna ang troso sa iyong mata. Ibig sabihin, may puwing ka rin. Alisin mo muna yan. May naano ba kayo? May naagno ba kayo? Tungkol kay Apostol Pablo? Yun ang nagpapahina sa kanya. Yan, yun ang kahinaan niya. Kapag ka naalala niya yun, humihina siya. Ano kaya yun? 3 beses niyang pinapanalangin sa Panginoon yun, na alisin. At inalis naman ng Panginoon ang ano na yun, yung tinik sa laman niya. Yun kasi ang nagpapahina sa kanya, yung pag naalala niya yun. Ano kaya yun? Yan ang ating itutuloy, mga kapatid. Kung ipahintulot pong muli ng ating Panginoon Diyos na tayo po ay maka-live broadcast uli. At maraming salamat sa Panginoon, ano? At nagdire-diretso yung ating internet kahit na low connection na siya. I-improve natin yan sa susunod para makakuha tayo ng ng maayos na internet. Sige po, mga kapatid, itutuloy natin yan. Kung ano ang tinik sa laman. Meron na tayong idea. Ang tinik po sa laman ni Apostol Pablo, hindi po yung panghihina ng kanyang mata, paningin. Wala po siyang depekto sa katawan. Physically fit po si Apostol Pablo. Yan. Ano yan? Kwentong barbero lang yan ni Pastor Jacob Santos. Ano yan? Pang mental hospital po na aral yun. Na si Apostol Pablo merong depekto sa katawan. Nagbigay ng talhata, malaking titik. Hindi yung malaking titik lang, mahina ng
mahina na ang paningin. Hindi ganon. O di kaya may tagasulat na siya na si Tercio, mahina na ang kanyang paningin. Hindi ganon yun. Ayan. May tagasulat lang siya, mahina kagad ang paningin. Hindi ganon, ibig sabihin. Tapos malaki ang titik, mahina na paningin. Hindi ganon. Merong matinik sa laman niya na mabigat. Kaya nga siya nananalangin sa Panginoon na maalis yun At hindi po yung kanyang paningin malabo o may depekto ang katawan niya. Hindi ganon. Hindi yun dahilan para maging stopper niya. Para siya ay huwag magpalalo. Hindi ganon. Ibig sabihin nun. Ayan. Kundi mabigat talaga ang tinik sa laman na yan na naalis na sa kanya. Okay. O ngayon, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano, alamin din natin sa Biblia kung paano naalis yung tinik sa laman na yun ni Apostol Pablo, kasi naalis yun Yan. Okay. At siyempre mga kapatid, bago tayo magtapos, lagi nating binabanggit na alalahanin po natin palagi si Jesus Christ. Banal po ang kanyang pangalan. Lagi ho natin babanggitin yung kanyang pangalan. Bago tayo matulog, dapat yung ating mga mahal sa buhay, may paalala din natin doon na banggitin lang naman ang banal na pangalan ni Jesus Christ. Alalahanin siya, yan ang gusto niya Gamitin po natin ang ating mga labi para mabigyan natin ng karangalan, mabigyan natin ng pagpuri ang kanyang banal na pangalan. At pagkatapos, huwag natin kaliligtaan ang pagtulong sa kapwa, yung mga nangangailangan ng tulong lang. Yung hindi naman nangangailangan ng tulong, huwag hong tulungan. Pag naka-display po yung bank account niya, wag yun. Kasi nag-iipon lang yan ng pera para lang siya ay dumami pera niya sa bangko. Ang tulungan dapat yung nangangailangan ng tulong. Ayan, tapikin natin ang ating mga anak, mga mahal sa buhay, paggising sa umaga, bago pumasok sa trabaho, ganun uli. Alalahanin si Jesus Christ. Lagi-lagi yun. Walang petsa, walang araw, walang buwan, walang taon. Dapat lagi-lagi. Yan ang gusto ng Panginoon. Okay? Sige po mga kapatid. Hanggang dito na lamang po ang ating pong live broadcast. At muli, maraming salamat po. Siyempre, sa ating mahal na Panginoon Diyos na siyang nagbigay sa atin ng ating lakas na tayo makapag-broadcast dito po sa ating bagong hideout. Ayan. At nakapag-broadcast tayo ng dire-diretso. Kaya siya po ang ating dapat laging pasalamatan. Maraming salamat din po sa mga kapatid na nandyan, mga kapwa Kristiyano. At hanggang dito na lamang po. Huwag kayong mawawala hanggang sa susunod nating pagkikita. Paalam!